back to our channel. Hello. So, ngayon po ay March 30 pa rin. March 30, 2026, and i-share naman namin sa inyo yung aking Sputum Academy journey, ang aking bagong course na tinake, Sputum Academy. So, yon. Yung hindi nakakatuwang course. Oo, hindi yun nakakatawa. So, yan. Please stay tuned. So before i-share sa inyo yung aking Sputum Academy course na nangyari sa aking SLEC, sana napanood nyo muna yung part 1 ng aming vlog na regarding sa medical examination. By the way, on the way kami sa Sorsogon ngayon kasi mag-outing kami with my husband's friends and workmates. And kasama namin si Hans. Ayan siya sa likod. Say hi, baby. Say hi, Hans. Nasaan ka, baby? Hi, vlog. Hindi mo makita. Yan. So, yan. Punta kami ngayon sa Sorsogon. And, yun. Habang nakabiyahe kami, i-share na namin sa inyo yung aking Sputum Academy journey. SM na pala tayo. SM So, umpisahan ko doon sa part na sa triage, 'di ba? Pinabalik kami sa triage after naming mag-physical examination. Kasi doon na nga sasabihin kung bababa ka ba sa second floor for vaccination or yun na, kung fourth floor ka para sa further instructions. So, binigay po sa akin yung papel naming tatlo, yung SLEC na paper namin. Yun, in-advise ako ni ma'am na pumunta ako sa fourth floor for further instructions, and silang dalawa, si Hans and si Kaloy, pinababa sila sa second floor para na nga sa vaccination, sa clearance, sa schedule na nila. So medyo yun nga na ako dun, parang na-stress ako na ako ba, pa fourth floor talaga kasi yun, sa mga napanood namin vlog, pag fourth floor, sure na sputum ka na. So yun, demiretso na ako sa fourth floor, tapos sila sa second floor kasi nga para sa kanya-kanya na kaming gagawin. So fourth floor, binigyan naman ako doon ng number, parang queue na naman siya. Number 10 ako. Uy, may tanker daw. So binigyan ako ng number 10 kasi yun, medyo madami kaming for sputum. Feeling ko araw-araw talagang sobrang dami. Ay, hindi naman sobrang dami, pero madami ang laging for sputum. Hindi siya rare. Hindi siya almost talaga 50-50 kumbaga. Common talaga siyang nangyayari during your medical exam sa SLEC. 50 chance. So nag-antay na lang ako doon muna, nakaupo, and tinawag ako ni ma'am nurse na nandoon sa may reception naman sa fourth floor. In-advise niya ako na bumalik for 3 consecutive days for sputum collection, and sa fourth day daw ang vaccination. So a little background, yung medical exam kasi namin dated siya ng March 24, which is Tuesday. So Tuesday, di ba? Tuesday yung medical exam namin na first day. So second day namin March 25. March 25 is Wednesday, and that's the first day na magte-take ako ng sputum. Wednesday, Thursday, and Friday. 3 consecutive days na magte-take ng sputum. And sa fourth day daw, yung vaccination. So, yung vaccination, aabutin pa ng Monday. Yung ticket namin pa uwi ng Bicol Saturday. So medyo stressful yon sa part ko nung nalaman ko kasi
Holy Week na yung the following week. Kaya ang hirap na maghanap ng booking pabalik ng Bicol kasi fully booked na lahat ng bus, tapos yung plane naman sobrang mahal na niya. So ipinakiusap ko na I have to go back sa Bicol Saturday, tapos kung pwedeng pinakiusap ko kung pwedeng 2 days lang ako mag-collect ng sputum. For example, nag-collect ako by Wednesday ng isang beses. By Thursday, nakiusap ako kung pwedeng twice ako mag-collect for sputum para yung 4th day ko, Friday na. So parang ganun yung pinakiusap ko na mangyari. Kaso, ang sabi nila, kapag US applicants daw, 3 days daw talaga dapat yung collection. Hindi siya pwedeng gawing 2 days lang pero 3 times mag-collect, parang ganun. Sa iba ba pwede? May isa kasi akong friend na medical din siya sa St. Luke's. Pinayagan siyang 2 days kasi sa Canada I think it is allowed. Pero sa US it is not allowed. Only 3 consecutive days talaga yung collection. So, yun. Wala akong nagawa. So, yun. Susundin na lang natin kung ano yung sinabi ni St. Luke's. So, sinakaloy, yun nga, okay na sila. Binigyan na sila ng white slip na for vaccination na silang dalawa. And the next day, bumalik for vaccine. So, nakwento naman namin doon sa previous vlog namin yung nangyari sa vaccination nila. So, si Hans, nung vinaksin si Hans, sinabi na IGRA negative nga siya. Yun, sinabi. Pinakita na sa akin ni ma'am nurse yung aking white na paper din. Ipapakita ko dito sa video. Doon nakalagay kung ano yung schedule ng aking sputum collection. Nakalagay doon yung date and yung time na dapat pumunta ako sa St. Luke's. So yun, umuwi na kami syempre. So March 25, ay may instructions din pala doon kung anong kailangan gawin. Dapat kasi fasting, NPO, or walang food or any drinks na intake starting 12 midnight until mag-collect ka ng sputum. Pero allowed yung water. Allowed din brush ng teeth. No lipstick allowed. Yun yung instructions. Basta yung sputum collection ko ng day 1, March 25 is 7:30 in the morning. Dumating ako sa St. Luke's. Nag-angkas lang ako noon kasi mag-isa na lang ako. Dumating ako sa St. Luke's ng 6 a.m. So, nagpakasakali kasi ako na parang first come, first serve basis. So, baka kung mas maaga kang dumating, pwede ka nilang ma-accommodate ka agad. So, ang queue number ko, number 10 ako for 7:30 na examination, sputum exam. So, merong iba-ibang color na yung time na, yung mga number na binigay sa amin. So, for example, ako, 7:30 yung appointment ko, color purple sa akin. Yung iba may red, may orange. Kasi 6 a.m. meron, 6:30 a.m., 7, 7:30, and so on. So, sa akin, purple yung color ng aking queue number. Kasi for 7:30 a.m. So, yun. Sabi ko nga, nagbakasakali ako na baka mauna kung halimbawa wala pa naman yung ibang naka-appointment, uunahin ako, pero hindi. Inuuna talaga nila yung mga naka-schedule ng earliest time. Saka lang tatawagin yung sa next na time na appointment kung wala na talagang natatawag doon sa earlier time. For example, kunwari siya 6 o'clock ang appointment niya and ako 6:30. So hanggang may natatawag pa sa time na 6 o'clock, tatawagin nila lahat yon. Saka sila magsa-start sa 6:30 a.m. So no need kayo maging maaga doon na gaya nung ginawa ko kasi hindi naman, mag-aantay lang kayo, magsasayang lang kayo ng oras kasi nagsisimula sila magtawag kung anong oras ka talaga naka-schedule unless naubos na nila yung mga earlier time. So yon. Maraming queuing area doon kasi i-queue ka sa labas kasi syempre para sa elevator papunta sa 5th floor.
Doon naman sa 5th floor, queuing ka na naman, tapos papaakyatin ka doon sa penthouse. So, maraming queue ang nagaganap. So, first, akyat ka muna ng 5th floor, queuing, waiting area. And then 6th floor pala, and then naakyat na naman sa 6th floor. Another pila na naman, dito na kinukuha yung passport details. Ine-encode nila yung details mo. Kung ibibigay mo sa kanila yung passport mo, including yung paper na white na binigay sa inyo the day before. And then, i-encode nila yun sa computer kasi parang may sticker silang ididikit sa specimen bottle mo na same ng nandoon sa white paper. Tapos yun, syempre, tinitingnan nila kung ikaw ba talaga yung person na nasa passport. Pinapababa nila yung mask. Kasi baka may papuntahin kang very healthy para mag-collect ng sputum mo para mag-clear ka lang. So, tinitingnan talaga nila yung kasi mo alam yung mukha. Yung ginamit mong tao, may TV pala. May TV pala. Ayun. So, after namin doon, kapag natawag na, aakyat na kami sa penthouse, another pila for the sputum collection. So, ipapakita ko sa iyo, may ibibigay na naman na queue number para sa sputum collection. Doon, isa-isa na namang tinatawag. Meron ding mga priority, like mga senior, mga PWD. So, yon, inuuna din naman sila. Doon sa penthouse, sa sputum collection area, open air siya. So, hindi na siya air condition. So, pag tinawag na po kayo, tatawagin kayo, papapilahin kayo doon sa may sink, sa may lababo, kasi maggagargle muna kayo bago kayo papapasukin sa each cubicle. After ko, nung tinawag na ako, nag-gargle, tapos binigay sa akin yung aking passport and yung paper ko, and then binigyan ako ng specimen bottle. So, meron akong photo dito na i-attach. Ganun yung specimen bottle. Ang sabi ni sir doon, mag-collect daw ng 7.5 ml na sputum. So, yon. Meron namang instructions each cubicle kung paano mag-collect ng sputum. Yung mga hinga daw muna ng deep breathing 3 times. May tinura ko sa kanya. Tinuruan niya ako kung paano, kasi hindi talaga ako marunong kung paano ako magko-collect ng sputum na wala naman akong ubo. Kung may ubo sana ako, di ang dali-dali lang noon, di ba? So, tinuruan niya ako. Medyo pre-practice namin yun the day before. Tapos, kinaumagahan, mag-isa na lang ako, wala na akong coach para turuan ako kung paano mag-collect ng sputum. So, pinasa ko na lang, sinunod ko na lang kung ano yung nakalagay doon sa instructions doon sa cubicle. So, grabe, tagal kong nagtatry na mag-collect ng sputum. Grabe talaga yung ubo ko. Marami, iba-ibang ubo yung mga maririnig mo doon. Merong may ubong productive, merong mga dry talaga, meron ding parang nasusuko na. Magkakatabi ba kayo? May magkakadikit yung cubicle, pero individual pa rin kayo. May harang pa. May harang pa din. So, yung feeling ko doon ako makakakuha ng mga mikrobyo, kasi syempre open air. Oo. Tapos ubo kami ng ubo lahat. So, yun. Nagtatry talaga ako, pero konting-konting sputum lang. Wala. Feeling ko nga wala akong plemang nakuha. So, I think more on saliva yung ating nakuha, kasi hindi ko talaga makuha ng maayos kung paano yung tamang pag-expectorate ng aking sputum. Yan. Thank you, baby. Tapos, yon, pinapakita, dumadaan naman sila, umiikot sila to check kung tapos ka na ba mag-collect. So, sa una pa lang, 2.5 ml, ang tagal kong magawa siyang 5 ml, di ba sabi 7.5 ml. Grabe, ano? Oo, wala nga talaga akong mailabas, pero I'm trying my best. So, nandun ako sa 7 ml, nung umikot si Sir Medtech ata yun, nakita niyang 7 ml, parang inaccept niya na yung specimen ko. Hindi naman sila yung super strict na, dagdagan mo yan, gawin mong plema yan lahat, hindi. Kasi yung feeling ko, sanay naman na din sila na araw-araw maraming nag-collect ng sputum. So, by 8:05 AM, di ba, dumating ako 6 o'clock, 8:05 ako natapos kasi nga, 7:30 yung appointment ko. So, 8:05, tapos na ako, mga 10 minutes collection, hindi ko na alam kung 10 minutes ba ako natapos, basta medyo matagal kasi nga pinipilit ko siyang ilabas. So, yon, sabi lang ni sir sa akin, mabalik ka na tomorrow for your second collection. So, let's proceed naman sa aking day 2 ng sputum.
sputum collection. So day 2, nakita nyo naman ata kung anong oras ang aking appointment, March 26 at 6 a.m. So alam ko na, hindi na ako pumunta ng sobrang aga. So again, nag-angkas ako kasi nga solo flight. Pareho lang. So parehas lang ng nangyari kahapon. So 5:56 a.m. ako dumating. Number 73 na ako nito kasi syempre may mga sobrang aga dumating. So pinapasok ako by 6:02 in the morning kasi sarado pa yung entrance ng SLE kasi nga 6 a.m. ata sila nag-open. Pinapasok kami ng 6:02 a.m. So medyo pumila kami dun sa elevator. Tapos same lang nung process the day before, nung day 1, pila sa 5th floor, waiting area, and then pag okay na, tinawag na, pila na naman sa 6th floor, bigay ng passport at ng white paper, and then bibigyan ka ng queue number na naman, and tapos lipat sa penthouse, pag tinawag ka na sa penthouse, gargle, and then balik ng passport and white form, and then yung specimen bottle, magko-collect ka na. So yun lang, inulit lang. Syempre nagpipilit na naman ako, nasusuka-suka na tayo. Nasusuka-suka na ako para lang mag-collect ng sputum. So nung time na yun, hindi na pinaabot ng 7 ml, I think mga 5 ml na lang. Tapos yun, okay na. Pinabalik ulit. Third day na. Pinabalik tayo ng third day para sa last day of collection. So yun, day 3, March 27, 6 a.m. naman yung appointment ko. Sinama ko na nito si Papa. Kasi sabi ko parang kailangan ko ng katulong para makiusap ng aking 4th day. Diba? Yung 4th day nga namin. Oo. Monday pa. Saturday, dapat makauwi na kami. The day before pala, yung after ko day 2 ng sputum collection, nagpunta ako ng terminal kasi nagbakasakali ako na ma-move ko yung biyahe namin into Monday. Maparebook namin ng Monday. Kasi nga, kung hindi kami papayagan ni St. Luke's, aabutin pa ako ng matagal pa ako aabutin. Hindi kami makakakuha ng ng bus ticket. Oo. Kasi yung week na yun is Holy Week. Holy Week. Tapos yung Monday na yun, birthday ni Hans. Kaya nga, uuwi na kami ng Sabado kasi magpe-prepare pa kami para sa birthday ni Hans sa Legazpi. Kasi nga, yun parang inaano na namin na last birthday niya na celebration dito sa Philippines. So, yun, parang win-workout namin na makauwi ka agad kasi yun, asikasuin pa namin yung kanyang birthday. Kaso wala akong nabook na ticket. So, yun. Sa day 3 na tayo, March 27, 6 a.m. ulit yung aking appointment. Magkasama na kami ni Papa. Dumating kami ng 5:45 in the morning. Kasama ko si Kaloy nga para makasakali na payagan yung vaccination natin. Konti lang yung pila ng time na to, konti lang kaming for sputum kasi nga feeling ko yung Friday ang nangyayari sa kanya, vaccination day na lang talaga siya. So very rare ata na hanggang Friday ang collection. So yun. So pila ulit si Papa, naiwan siya doon sa waiting area sa labas. Hindi mo na ako pinapasok. Hindi mo na siya pinapasok. So ako muna sa elevator, sa 5th floor, waiting area again, and then tatawagin sa 6th floor. So yun, doon sa 6th floor, nung tinawag na ako ni ma'am doon, di ba binigay namin yung passport, tapos nung tinawag na para bigyan ng queue number, tapos chinek yung face kung ikaw ba yung person na nasa passport, nakiusap ako kay ma'am, I don't know, medtech ata siya, or nakiusap ako sa kanya kung pwedeng i-change yung vaccination date ko into the same date, March 27 ng hapon. Kahit hapon na, Kahit hapon. Sabi ko kahit late afternoon, okay lang. Basta ma-vaccine na. Tapos sinabi ko sa kanya yung reason kung bakit kailangan ko ng magbabaksin. Kasi nga uuwi ng Bicol. Sabi niya, kausapin ko daw sa penthouse. So yun yung ginawa ko naman. Pagpunta ko sa penthouse, di ba, waiting area na naman doon, tatawagin ka, gargle, di ba, ibibigay yung passport mo and specimen bottle. Nung pagbigay pa lang sa akin ng specimen bottle, tinanong ko na yung staff doon kung kung pwedeng kung for vaccination na ako, kung pwede akong ma-vaccine the same day.
Kasi nga, hindi mo pa naman sure, baka hindi ka naman pala for vaccination, for full evaluation ka pala, di ba? Pero nagbabaka sakali lang. Sabi ko, ma'am, pwede po ba makiusap na kung sakali na for vaccination ako, pwede bang ngayong araw din po ako mabaksin? Hindi na po abutin ng Monday kasi kailangan na po namin bumalik ng Legazpi bukas. So, yon. Sabi niya, wait lang ngayon. Parang pinakollect niya muna ako ng aking sputum. So, yun yung ginawa ko. Nag-collect muna ako ng sputum and all. Tapos, nung tapos na ako mag-collect ng sputum, kinausap ko ulit si medtech or yung staff doon. Yun, inulit ko na naman kung ano yung mga sinabi ko. Sabi niya, makiusap daw ulit ako sa 6th floor. So, ito na. Bumaba ako sa 6th floor. Nangiyak-iyak na siya. Oo, parang may narinig na kasi ako doon na parang pinayagan na kasi parang pauwi din ng Bicol yun. Oo. Parang sinabihan siya na okay, parang pag may maipakita ka sa akin na proof na uuwi ka, sige papayagan kita. Yun yung narinig ko. Tapos ako dala ko yung ticket namin, B. Siya hindi niya dala yung ticket niya. So sabi ko, baka papayagan ako nito. So, kaso Yes, yung isang staff ang nakausap ko doon, medyo mataray, very firm siya. Nasa 30 talaga or any day basta before April 27. So dapat before April 27 makabalik ako doon para mabaksin. Yun na lang yung option na Yun ang binibigay sa option kanya. niya na so kasi tinanong nila ako na hindi ka na babalik ng Manila, ganun, hindi ka ba pupunta ng visa application center, tapos na kami sa visa application center. Parang gusto nilang mangyari, talagang babalik ako doon para lang sa vaccination. Kahit daw the day before ng interview, pwede daw na before US Embassy interview, pwede daw na bumalik doon para magpa-vaccine. Yun na So yun yung naisip namin. nila, yun yung option nila. So Kinonsider din kinonsider namin ko siya. Tinanong ko pa yung isa, sabi ko, ba't yung isa, sabi ko, pinayagan ninyo? Kasi nga narinig ko, di ba? Sabi ko, ba't yung isa napayagan ninyo? Bakit ako hindi? Firm talaga si madam kasi mataray talaga siya. Sa 30 daw talaga. So sabi ko, tawagin ko na to kasi parang kailangan ko ito kasi medyo magaling siya sa mga pakiusap ganyan. So nag-try kami sa immunization reception area sa second floor. Second floor, pinababa. Kung hindi, kami lang nag-decide. tayong Decide dalawa. kami na try namin sa Makiusap. ibang tao makipag-usap. So trinay namin sa immunization reception area. Sabi niya, okay lang daw talaga kahit next month. Kaso ang downside lang daw nun, saka ko lang malalaman kung For for medication pulmo na. eval ba ako or for vaccination na. So kung antayin ko pa ng 1 month, what if kung for medication ako, madedelay na naman ako ng Mas isang lalong buwan. matatagal. Kaya gusto namin the same day talaga, parang ipilit na natin to ngayon, gawin na natin to. So tinuro nila kami sa Kaya tayo. 4th floor. Di ba yung 4th floor yung sa may phlebotomy area? Doon yung instruction, yung pinakaunang instruction sa akin for sputum collection. Doon ako nakiusap kasi doon daw nagsischedule ng vaccination. So pagdating sa 4th floor, kabado talaga ako kasi Stress na kami nun. sobrang stress na ako kasi syempre stress ka na nag-sputum ka. Stress ka kasi Hindi ka makakauwi. hindi ka na, wala kang chance na makarebook ng ticket. Tapos stress pa kasi syempre gastos, what if mag-expire yung pag na medication, 'di ba? Na late namin malalaman, expired talaga ang medical namin. Gastos na naman, ang mahal. Inabot kaming almost 70k. 70k. 70k kaming tatlo. Ano pa? So pagdating 14. namin sa 4th floor, hiningi na yung ticket ko ni ma'am pauwi ng Bicol. Thank you ma'am kay madam sa 4th floor. Hiningi niya yung ticket ko pauwi sa Bicol. And sinulat niya doon sa likod ng paper ko, yung sputum collection schedule ko, sinulat niya doon na uuwi nga ako ng Bicol. So tinawag ako, pinaupo muna ako, and then tinawag ako nung isang staff na naman doon. Tapos binigay niya na sa akin yung white paper ko. Pinabalik niya ako ng 3 p.m. the same day. So yun. So very thankful ako doon
sobrang pagpipray namin na wag mas-sputum, pero na-sputum, pero at least merong mga nangyayari na parang napapakiusapan pa rin namin yung mga ibang bagay. Mababait naman yung Mababait karamihan. naman sila kaso May isa lang. na-timing ko lang talaga si ma'am na medyo firm and medyo strict. So yun siya. So yun, pinabalik po ako ng 3 p.m. that same day. So nakahinga na ako noon kasi alam ko hindi maaapektuhan yung biyahe namin pauwi. So, syempre, umuwi muna kami ng bahay sa Makati kasi nag-stay kami sa Makati. May kapatid kasi siyang taga Makati. So, doon kami nag-stay kapag pumupunta kami ng Manila. So, nag-lunch lang kami. Tapos, after lunch, bumalik na kami sa SLEC para sa vaccination ko. Dumating kami, di ba 3 o'clock yung appointment ko. 1:45 p.m. dumating kami doon. So yon, tinanong ulit ng guard sa main entrance, tapos chinek yung aking papel. So yun, pinakita ko sa guard, tapos nag-stamp ulit sila sa amin. Magkakasama na kami nitong tatlo ulit na nagpa-vaccine. So punta kami sa second floor, di ba? Drinap namin ulit. Drinap ko doon sa reception area yung aking paper na for vaccination na ako, and nag-antay na matawag. So yun, 3 p.m. talaga ako tinawag. So, di bali ng maaga. Oo ba? Oo, 3 p.m. na ako nung tinawag. Tapos, yun, pinadiretso na ako sa vaccination area. Nabaksinan din ako ng 3. MMR, Hep B, and Tdap. So, yun, medyo masakit yung Hep B nun sa akin. Dito na pala niya ako sinabihan na negative yung AFB ko and negative yung GenExpert ko. So, pati yung x-ray ko, negative daw. So, dito na ako medyo na kahinga ng konti. Pero, syempre, kabado pa rin kasi Siyempre, kumbaga, culture yun eh. 8 weeks yung culture. Malay mo, may nakatago palang tumutubo dyan sa katawan ko, knowing na nurse tayo. And ang tagal ko ng nurse. And yung unang exposure ko ng hospital, talagang TB, talagang dami-dami talagang TB doon. So, yon. After 8 weeks, Diyos ko, grabe, the longest 8 weeks of my life. Kasi Yes, yung June ng ano ko, yung June ng aking culture is May 22. Tapos, ang expiration ng aking medical ay August 22 din ata. So, yun. May 22, syempre, alam mo, yung 'di ba, balik ka na sa work, duty ka na, tapos biglang may tatawag sa iyo kasi tumatawag daw 'yun kapag parang kailangan mong bumalik. Pag may tumawag sa iyo. Ay nako. Po. Ay, hindi pa, 10 minutes pa, baby. Malayo pa tayo, baby. Opo. 10 minutes pa. Opo. Yon, sabi nga daw, tumatawag daw yan. May nakita kami sa vlog ni Miss Kate. Si Miss Kate, di ba? Sabi ni Miss Kate, ano daw, minsan 6 days before ng June ng culture mo, tatawagan ka for medication pala. Meron nga tumatawag daw na na 6 days na lang may tatawag. Tapos minsan daw may tatawag 1 day na lang. 1 day or that same day na due yung culture mo, tatawag daw. Kaya yun. talagang it was the longest 8 weeks of our lives. Grabe. Oo, kasi alam mo ba, kapag nasa duty ako or minsan off duty, nasa bahay, may tatawag bigla ng cellphone number or landline. Usually, ayaw ko nasagutin yan kasi minsan mga scammer. Kaso, ngayon, kailangan mong sagutin kasi you'll never know. Diba? Sinasagot ko lagi. Tapos, hello, is this Miss ganito de la Cruz? Speaking po, this is from Metrobank. Alam mo yung ganyan, from BPI, kung sino-sinong mga bangko. Ni-research pa namin. Oo, every time may tumatawag na landline, ano ba ang ano bang origin usually, ng ano bang origin ng call na to? Ganun kami ka-stress diyan sa mga tawag na yan. Research namin yung 02, pag nagsimula siya sa 7, parang bank siya. Bank siya. Pag 5, ano yan? Mga private numbers. Basta mga ganyan. Basta hinanap namin sila. May stress ka talaga. Kaya sabi ko minsan every other day may tumatawag, kaya stressful siya. So by May 22, di ba May 22 nag-expect na ako, May 25
May 22, may nag-email na sa akin. Ay, congrats! Nasa duty ako. Hapon. Nasa duty ako, hapon, nag-email sa akin mga 5 p.m. CS leg na yung vaccination record ko naka-attach. So, hindi pa yun yung ano. Kasi mag-email daw dapat na nasend na sila. Nasend na nila yung medical ko sa US Embassy. So, yun. Syempre, vaccine pa lang yun. So, hindi pa ako masyadong ano doon. Sabi ko, baka vaccine pa lang to. So, hanggang walang tumatawag at walang email na nasend na sa embassy, hindi pa rin ako nakakampante. So, medyo mangiyak-ngiyak na ako nung na-receive ko yung vaccination. Parang singot na ako ng singot sa duty. Yung ka-work ko, parang nakaupo lang siya doon. Tapos ako, singot ng singot kasi nagpipigil ako kasi yun nga, medyo, kumbaga, nasa positive side na ako ng, parang feeling ko, graduate na, di ba? Parang yung ganon, parang, ano, may feeling ka na positive na yung Tanong ako sa kanya eh. Every time magtatanong siya, sabi ko, uy, sabi niya, wala pa bang medical? Oh, sabi ko, may nag-send na ng vaccine. Nakasend lang. Tapos pag 6 o'clock kasi yung out ko, syempre umuwi na ako sa bahay. Mga 7 o'clock, nag-send na ng email na ano daw, na send na nila yung aking medical report sa embassy. Di ko pa sa kanya sinasabi. Biglang nag-chat na naman to kasi nasa work siya. Chat na naman siya na, ano, wala pa? Tapos yun na, sinend ko na sa kanya yung screenshot na it was already sent sa US Embassy. Tapos tamang-tama that night din, andun yung parents ko sa bahay. Tapos yung sister ko kasi, nakatira din siya sa amin, sa bahay namin. Pero yung parents ko are from a different municipality pagaling, from a different city. So yun, sinabi ko sa kanila na cleared na yung medical ko and na-send na. Naiyak talaga ako. Umiyak talaga. Yun. So, at least, alam ko na graduate na ako. I-congratulate nyo naman ako. Yay! Oh, yay! I am proud to say I am a graduate of Sputum Academy. So, thank you. Yun lang ang share ko sa inyo. Sana may natutunan kayo. Sana yung mga magta-try din makiusap, lakasan nyo lang ang loob nyo. Magtanong lang kayo doon sa sales. Kasi mababait naman sila. And very considerate sila. So, yun. Thank you very Next much. vlog namin ay Ano na? US Embassy. US Embassy. So, abangan ninyo. US Embassy interview na namin. Kasi syempre, cleared na kami. Ay, nako, US Embassy US stressful Embassy, din. stressful. Marami din nangyari sa US Embassy. Kaya manood kayo. Promise. So, yun. Malapit na kami sa aming resort. 5 With minutes. his friends. 5 minutes na lang. Andito na kami sa Erosin, Sorsogon. So, thank you for watching. Please don't forget to like and subscribe. Bye! Thank you, like and subscribe, Bye. comment Say down below, bye-bye. comment. Bye na Hans sa kanila.